po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa sa aklat po ng Santiago, Kabanatang 4, mga talatang 11 hanggang 12. Santiago, Kabanatang 4, mga talatang 11 hanggang 12. At ang titulo po ng ating pong malikling pangangaral sa gabi pong ito ay bawal ang judgmental. Bawal ang judgmental. Ito po ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Bago po natin pag-aralan mga kapatid at i-unpack ito pong nilalaman ng mga talata natin pong binasa, sa tingin ko po mga kapatid ay mahalaga pong i-define po muna natin o ibigay po natin ang kahulugan ng salitang judgmental o sa wikang Filipino ay pagiging mapanghusga. So, ni-research ko po ang dictionary definition ng salitang judgmental. Ang sabi po dito sa Cambridge Dictionary, being judgmental is tending to form opinions too quickly. So, in Filipino, ang pagiging judgmental po pala at pagiging mapanghusga ay ang pagiging mabilis sa pagbibigay po ng opinyon o paghatol sa kapwa nang hindi po muna inaalam ang buong detalye. So, yung mabilis kang mag-judge, mabilis kang humatol, nang hindi mo pa naman alam yung buong kabuuan ng istorya. Hindi mo pa naman alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. So, ito po ay kadalasan nagmumula po sa isa pong masamang puso na nagnanais lamang pong sirain ang kapwa, kaya naman po mabilis siya mag-akusa sa iba at sirain ang reputasyon ng iba. So ito pong pagiging judgmental na dinefine ko lang sa inyo mga kapatid, yung itinutuwid po ni Santiago dito po sa talatang ating pinag-aaralan at sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, halimbawa sa Mateo 7 talatang 1, ito rin po ay tinutuwid po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Biblia po mga kapatid, kapag po ating pinag-aralan ay malinaw na malinaw po na labag o laban sa anuman pong mali, walang basihan at mapanirang paghatol sa kapwa. Ulitin ko po, ang Biblia po ay laban sa anuman pong mali, walang basihan at mapanirang paghatol sa kapwa. Ngunit gusto ko pong linawin din mga kapatid o klaruhin na ang Biblia po ay sa ibang bahagi po ng pagtuturo nito ay ini-encourage din po tayong pumatol. So, parang sa unang tanong may contradiction. Sabi kanina, huwag pumatol, pero may mga bahagi po ng kasulatan na ini-encourage po ang paghatol. Gaya halimbawa ng pinag-aralan na po natin sa serye po natin sa aklat ni Juan. Di po ba? Dito po sa Juan 7:24, sinabi ho doon ng ating Panginoong Jesus na huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo. Pwede po bang humatol? Pwede. Sabi ng Panginoon, humatol kayo, pero sabi ng matuwid na paghatol. So, hindi po masama ang paghatol sa sarili niya kung ito po ay matuwid na klase ng paghatol. Hindi po ito nagpagiging judgmental. No, kagaya po ng definition po natin kanina. Hindi po ito mali yung ating paghatol o hindi natin layunin sa ating pong paghatol na sirain ang ating kapatid. Okay? So dito nabasa po natin na ang utos po ng ating Panginoong Hesus na humatol sa ating pong paghatol ay siguraduhin po natin ang ating paghatol ay matuwid na klase ng paghatol. Meaning, sisiguraduhin po natin tama ang ating paghatol, inaalam po muna natin ang lahat ng detalye upang matimbang po natin kung alin po ba ang tama sa mali at hindi po tayo nang gagaling sa isang pusong galit o mayroong critical heart.
So, ginagawa po natin ang paghatol sa ating kapatid out of love and concern. So, so, so hindi natin siya tinotolerate, pero hinahatulan natin yung kanyang action dahil tayo po ay nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. So, hindi po ito, mga kapatid, yung klase ng paghatol na inuutos po ni Santiago dito sa talatang ating pinag-aaralan na wag po nating gagawin. Okay? Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na maging tolerant or hindi natin papansinin yung mga maling gawain. Alala niyo po yung definition ng love sa 1 Corinthians 13 ni Apostle Paul. Ang pag-ibig daw po, ang biblical na pag-ibig ay hindi po natutuwa sa mga maling gawain. So bilang mga Kristiyano, ganung klase yung pag-ibig na inaasahan po sa atin ng Panginoon. Hindi natin tinotolerate ang mali. Kahit po yan ay ginagawa ng ating mahal sa buhay o ng ating kapatid. Sasabihin nating mali, itutuwid natin ang mali. Ayan po ang biblical na klase ng pag-ibig. So tayo po ay inuutusan na husgahan at ituwid yung ganitong gawain. Pero see to it, mga kapatid, na tama ang ating gagawing paghatol at tama yung ating puso sa paghatol. Kaya yan, mga kapatid, ay ginagawa ng hindi hecho-derecho. Hindi tayo, kumbaga, mabilis sa paghatol. Kung tinitimbang po muna natin at pinapanalangin po muna at sinisiyasat po muna natin ang ating puso. Bakit ba natin kakausapin ang ating kapatid? O bakit ba ano ba yung hatol natin sa kanya bago natin siya kausapin? So sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, gusto po natin klaruhin na hindi po lahat ng uri ng paghatol ay binabawal ni Santiago, or for that matter, ng salita ng Diyos. Ang binabawal po dito ni Santiago ay yun pong uri ng paghatol na mabilis, walang basihan, at mapanira sa ating kapwa. Okay? So meron po akong tatlong dahilan, mga kapatid, bakit po yan binabawal ng Biblia o bakit po yan binabawal ni Santiago dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan. So yung una pong dahilan ay sapagkat magkakapatid po tayo sa Panginoon. Yun po yung unang dahilan. Bakit hindi natin dapat hatulan ng isa't isa ng mali at mapanirang klase ng paghatol? Ang unang dahilan sapagkat magkakapatid tayo sa Panginoon. Kumbaga, mga minamahal, hindi tayo magkakaiba. Hindi tayo magkakaaway. Bilang magkakapatid, inaasahan po natin na mamahalin at poprotektahan natin ang isa't isa. Okay? At every time na mabilis tayong humatol sa isa't isa at pinagkakalat pa po natin sa iba yung kasiraan ng ating kapatid, totoo man po yun o hindi. Hindi po tayo naging mabuting kapatid sa ating mga kapatid sa Panginoon. Narinig niyo po ba ako? Every time na mabilis tayong humatol, handali lang natin nakita, hindi pa naman natin yung alam yung isang side ng story, di ba? Meron nagkakaroon ng conflict. Mabilis na nating hinatulan yung ating kapatid based sa kanyang action without knowing all the details. Tapos, mabilis tayong magkalat ng impormasyon na makakasira sa ating kapatid, whether yan ay totoo o hindi. Hindi po tayo nagiging mabuting kapatid sa ating kapatid. Mamaya makikita nyo, paano ba yan dapat dinidil kung sakaling may mga ganong pangyayari sa ating pong kapatiran. So, I think, ganyan po yung ibig sabihin dito ni Santiago sa unang bahagi ng verse 11. Tingnan nyo po yung inyong mga Biblia. Pansinin niyo po yung unang part ng sinabi ni James or ni Santiago sa verse 11. Ang sabi niya, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Yung salita ho diyang masama ay galing po sa salitang Griego na katalaleo na pumapatungkol po yan sa anumang klase ng pananalita na masakit sa damdamin ng isang tao at nakakasira sa kanyang reputasyon. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pwedeng ito po ay nasa form ng pag-aakusa o pagbibintang sa ating kapatid ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Pwede pong ito ay paninirang puri o pagchichismis sa iba ng kasiraan niya. Totoo man po ito o hindi. Anumang klase ng salita na makakasakit at makakasira sa ating kapatid, whether yan man ay totoo,
ay hindi ho dapat natin tinotolerate. Bilang mga magkakapatid sa Panginoon, tatandaan niyo po, we are brothers and our sisters keeper. Diba? Yun yung sagot naalala niyo ng tinanong ng Panginoon kay Cain kung nasaan yung kanyang kapatid na si Abel, kung pinatay man, bakit nawawala after niyang patayin, di ba? Ang sabi ni sabi ni Cain, ako ba wika am I my brother's keeper? Ako ba ikay tagapag-ingat? Ako ba ikay tagapag-alaga ng aking kapatid? Well, ang sagot po doon, kung sasagutin siya ng Panginoon Diyos, oo. Ano? At ganun din po sa atin. We are our brothers and sisters keeper. We care for one another's reputation. You hear me, mga kapatid? Naririnig niyo po ba? So, dapat tayo ay nagmamalasakitan sa isa't isa. At yan po hindi lang nasusukat sa pagtulong sa mga pinansyal at pangangailangan temporal. Yan din po kasama rin po diyan ay yung ating pag-aalaga sa reputasyon at magkakakilanlan ng ating kapatid. Ibig sabihin, dapat natin pangalagaan ng damdamin. Concerned tayo sa pwedeng maramdaman ng ating kapatid. No? Kahit totoo yung kanyang nagawa at kailangan natin siyang ituwid at i-confront, hindi natin yung gagawin ng padalos-dalos. No? Dapat nagiging maingat po tayo sa ating pagsasalita. Ano? Na hindi siya mau-offend sa way natin ng pagsasalita. Kung ma-offend man siya, dun sa truth ng ating sinasabi, pero not necessarily kung paano natin sinabi yung ating pagtutuwid. At kung sakaling totoo po yung ating akusasyon sa ating kapatid, ang dapat po natin gawin ay sundin yung prinsipyo na tinuturo ng Biblia, particularly ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 18:15 hanggang 22. Alam niyo po ba yon? Ito yung principle o mga pagtuturo ng Panginoong Hesus sa pagdisiplina, no, ng ating mga kapatid o pagtutuwid ng ating kapatid. Kung babasahin nyo yung Mateo 18, wala tayong masyadong oras, pero mababasa nyo doon, particularly in verses 15 to 22, na ang unang-unang gagawin po natin kung sakaling na-offend po tayo ng ating kapatid. May nagawa siya sa atin na hindi natin nagustuhan, nasaktan tayo at sa tingin natin ay hindi matuwid. Ang unang-una natin gawin, hindi po muna natin ito kasabihin sa iba, kahit kanino, kakausapin mo muna siya ng personal. Ikaw at siya lang ang nakakaalam. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? No? Minsan nakakalimutan natin yun. Nasabi mo na sa lahat yung kinatatampo mo sa kapatid. Nasabi mo na ang lahat ng kasiraan ng iyong kapatid maliban sa kanya. No, hindi po 'yan magiging biblikal at magiging tapat sa salita ng Panginoon. Ang sabi ho ng Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, kakausapin mo siya ng sarilinan, ikaw lang at wala na iba ikaw pagsasabihan. At ang goal mo ay hindi para sitahin yung kapatid mo, kundi ituwid siya sa kanyang inaakala mong pagkakamali, na ang goal ay para panumbalikin siya sa matuwid na pamumuhay. Okay? So, hindi dahil masama loob mo sa kanya, hindi dahil gusto mo siyang pagalitan, kundi dahil gusto mong panumbalikin siya sa tamang daan. Yun ang goal mo. Then, kapag hindi mo pa rin siya nakumbinsi, at nagpatuloy pa rin siya sa pagkakasala sa iyo o sa iba, at hindi siya nagsisisi, ang gagawin mong kasunod, Pamilyar po ba kayo dito? Pinaliwanag ko to sa ating church covenant, kung naalala ninyo. After mo siya kausapin, one-on-one, i-rebuke mo siya, sabihin mo sa kanya yung inaakala mong pagkakamali, at hindi pa rin siya nakumbinsi, nagpapatuloy pa rin siya, sasabihin mo sa isa o dalawa. Isa o dalawa, hindi pa rin sa lahat. Mabagal di po ba? At ang dahilan mo para sabihin dun sa isa o dalawa mong kapatid sa church, hindi para pagchismisan siya. Alam mo ba? Minsan yung pagchismis, ginagawa nating banal yung tunog. Ano niyo po ba yun? Alam niyo, sama natin sa prayer si Sister Cel. Kasi ganto-ganto yung asawa niya, ganto-ganto. Pinag-pray pa kunwari. Ang gusto lang naman pagchismisan yung ating kapatid na si Sister Cel. Mali. Ang kailangan ho natin gawin, kung sakaling hindi natin siya nakumbinsi ng tayo lang, sabihin mo sa isa o dalawa mong kapatid, hindi para pagchismisan nyo at pagtulungan nyo siya, kundi
sumama siya bilang witness na dinidil mo yung kapatid sa kanyang sin at maging ano rin sila, kumbaga katulong mo sa pagpapaliwanag sa kapatid mong nagkakasala. Kukuha niyo po ako mga kapatid, hindi para pagtulong-tulungan niyo siya, kundi magtulong-tulungan kayo, oo, pero sa ikatutuwid ng ating kapatid. Dahil mahal niyo yung kapatid. Di po ba? Isa o dalawang tao lang pagsasabihan mo, hindi mo sasabihin sa lahat ng tao na makakasalubong mo. Kasi minsan kapag masama loob natin sa isang tao o sa ating kapatid, kahit wala naman sa topic niyo yung tungkol sa sama ng loob mo, maisisingit at maisisingit mo yun eh. Kasi kung ano daw yung nilalaman ng puso natin, siyang lumalabas sa ating libing. Kung puro sama ng loob ang nasa puso mo, asahan mo, kapag nakipag-usap ka sa kahit kaninong tao, puro sama ng loob yung sasabihin mo sa kanya. Okay? So, hindi po dapat gayon, mga kapatid. Disiplinahin mo ang iyong sarili na kung meron kang sama ng loob sa iyong kapatid o nakikitang mali sa iyong kapatid, kakausapin mo siya lang o kakasapin mo isa o dalawang tao lang para tulungan ka magkumbisi sa kapatid. Kung di pa rin po siya makakumbinsi, doon mo palang sasabihin sa buong church. Para yung buong church ay magtulong-tulong na kumbinsihin ang ating kapatid na siya ay nagkakasala at manumbalik siya sa daang matuwid o sa kalooban ng Panginoon. At kung hindi pa rin siya magsisisi, doon na po papasok yung ating pagtitiwalag sa Kanya. So, again, ang pagtitiwalag, hindi dahil masama ang loob natin o galit tayo sa Kanya. Ang pagtitiwalag ay para lang ma-realize niya na may mali sa Kanyang ginagawa at kailangan niyang magsisi para makapanumbalik po siya. Now, ang gagawin po natin niyon mga kapatid, dapat nating gagawin ng meron pong espiritu ng pagpapakumbaba at kaamuan. Okay? Nasa Galatians chapter 6 verse 1 po yan. Kasi may tendency ho tayo kapag may nagkakasala tayong kapatid, at itutuwid natin siya, feeling natin tayo yung mas spiritual. Narinig niyo po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Feeling natin tayo yung mas magaling. Feeling natin tayo yung mas matuwid. Well, sabi sa Galatians chapter 6 verse 1, gawin natin to ng may espiritu ng pagpapakumbaba. Na mararamdaman ng kapatid mo na kinakausap mo siya, hindi dahil nagmamayabang ka o nagmamagaling ka sa kanya, kundi ikaw ay concerned sa kanya. Meron kang espiritu ng kaamuan, hindi ka nagagalit, hindi ka namemersonal, kundi gusto mo siyang panumbalikin sa lakad na nakalulugod sa Panginoon. So, kausapin natin ang ating kapatid na nagkakasala dahil nagmamalasakit po tayo sa kanya. Again, ang bottom line pa rin mga kapatid, hindi yung sama ng loob, kundi pag-ibig. Okay? Yun yung maganda nyong gagawin. Bago nyo kausapin at komprontahin ng isang kapatid sa kanyang pagkakasala, siyasatin nyo muna yung inyong puso. Bakit ko ba ito gagawin? Dahil bakit nanggagaling sa isang pusong nagmamalasakit at nagmamahal sa aking kapatid? O dahil gusto ko lang magpasikat o gusto ko lang siyang ipa-realize at ipamukha sa kanya na mali siya at ako ang magaling or iba pang mga concern. So bakit po dapat may pagmamahal? Bakit po dapat may pagmamalasakit? Simple lang, kasi kapatid po natin siya. Kapatid po natin siya sa Panginoon. Hindi siya iba sa atin. And I think, yan po yung dahilan kung bakit tinawag po ni Santiago, tingnan papasin niyo yung verse 11 na mga kapatid. Napansin niyo po ba yung kanyang mga sinusulatan? Pwede naman niya sabihin na na rekta na lang, wala na lang yung mga kapatid. Pero inuna po muna niya, mga kapatid. And then, sinabi po niya na wag silang magsabi ng masasama sa isa't isa. So, ito po ay hindi lamang po para ipakita niya yung kanyang genuine love and concern sa kanyang mga kapatid, kundi ipaalala sa kanila na sila ay magkakapatid, sila ay magkakasama, sila ay hindi sila magkakaaway, sila ay magkakapatid sa Panginoon, na dapat ay nagmamahalan at nagpoprotektahan sa isa't isa. So yun po yung dahilan mga kapatid kung bakit hindi po dapat natin hinahatulan ng isa't isa, yung maling paghatol at mapanirang paghatol sa isa't isa. Ito po ay sapagkat, ulitin ko, magkakapatid po tayo sa Panginoon. Tanong ko mga kapatid,
Ganun po ba natin itinuturing ang bawat isa? Hindi po ba natin tinuturing na kaaway o iba ang bawat isa? Tinitingnan po ba natin ang bawat isa na magkakapatid sa Panginoon? So pangalawa po ay sapagkat nagiging mayabang tayo sa tuwing hinahatulan natin ng ating kapatid. Ulitin ko po, hindi po natin dapat hatulan ng ating mga kapatid. Ang dahilan po ay sapagkat nagiging mayabang tayo sa tuwing hinahatulan natin ng ating kapatid. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 11. Tuloy ko lang yung basa. Ang sabi doon sa pagpapatuloy, ang nagsasalita laban sa kapatid o mahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Sa makatuwid, mga kapatid, kapag po pala tayo ay humahatol sa ating kapatid, nagsasalita tayo ng laban sa kautusan. Nilalabag po natin ang kautusan. Sapagkat ang kautusan po ay ng Diyos ay nagtuturo sa atin na wag po tayo maging tagahatol. Wag po tayo maging tagasira sa reputasyon ng ating kapatid. Ganyan po yung makikita natin as early as the Old Testament, sa utos ng Diyos sa ilalim ng lumang tipan sa mga Israelita, sa Levitico 19, talatang 16, at maging sa mga alagad sa ilalim po ng bagong tipan kung saan po tayo nakapailalim sa Mateo 7, talatang 1. Nabanggit ko po ito kanina, no? Ang sabi po doon ng Panginoong Jesus sa Mateo 7, talatang 1, huwag humatol upang hindi kayo hatulan. Napakaklaro po ng utos ng ating Panginoon. Sa makatuwid, kapag po tayo ay humahatol ng mali sa ating kapatid, nilalabag po natin ang kautusan ng Diyos na huwag tayong humatol o huwag tayong manira ng pagkatao ng isang kapatid sa Panginoon. At sa tuwing nilalabag po natin ang kautusan ng Diyos, hinahatulan natin ang kautusan niya. Nakita niyo po ba yun yung implication nun sa talatang ating pinag-aaralan? Kapag hinahatulan po natin at nilalabag po natin ang kautusan ng Diyos, hinahatulan natin ng kautusan niya. Para bagang sinasabi po natin sa pamamagitan ng ating mga gawa na hindi makatwirang sundin ang utos ng Diyos at ang mas dapat sundin ay ang kabaliktaran po nito. Sa tuwing sinusuway po natin ang kautusan ng Diyos, pinalalabas po natin na tayo ay mas nakatataas sa Kanya. No? Tayo po ay nagre-rebelde sa Kanya at winawalang saysay po natin ang Kanyang mga utos. At sa gayong paraan, nagsisilbi po tayong tagahatol ng pautusan. Hindi po namamalayan, pero gano'n ang implication nun. Every time na sinusuway po natin ang utos ng Diyos, nagkakaroon tayo ng nagiging rebelde po tayo at pinapakita natin na hindi siya ang Diyos, kundi tayo. Tayo ang dapat masunod, hindi ang kanyang kalooban. At sa tuwing ginagawa po natin yan, mga kapatid, ani Santiago, hindi daw po tayo nagiging tagatupad at tagasunod nito, kundi hukom. Tayo na daw yung judge. At nakikita niyo po ba, mga kapatid, ang implikasyon sa tuwing tayo po ay nagiging judgmental sa ating mga kapatid, sabi ni Santiago, tayo po pala ay umaakto ng mas nakahihigit sa kautusan. No? Tayo po pala ay nagmamagaling. Tayo po pala ay umaastang tagahatol, sabi ni Santiago. Tayo po pala ay nagiging mayabang sapagkat inaagaw po natin yung posisyon ng Diyos na siyang tanging tagahatol po natin. Maring hindi po natin yun namamalayan kapag busy-busy po tayong siraan ng ating mga kapatid sa iba, kapag siyang-siya po tayong pag-usapan ng kasiraan ng iba, kapag enjoy na enjoy po tayong ipamukha sa ating kapatid ng pagkakamali niya, pero mga kapatid, sa harapan po pala ng Diyos, ito pala ay isang uri ng kayabangan at kinayayamutan po ng Diyos ang mga taong mapagmataas. Kaya mga kapatid, ang akin pong exhortation sa inyo, huwag po tayong maging mayaman. Amen po ba? Huwag po tayong umastang tagahatol at nakahihigit sa kautusan sa pamamagitan ng ating paghatol sa ating mga kapatid. Sapagkat meron lamang pong karapat-dapat sa posisyon ng tagahatol. At yan po ay walang iba kundi ang ating soberenong Diyos. At yan po yung gusto kong diinan sa panghuli po nating punto. Hindi po natin dapat patulan ng isa't isa panghuli sapagkat trabaho yan ng Diyos. Trabaho yan
ng Diyos. Please note verse 12, huling talata. Ang sabi doon, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ito pong sinabi po dito ni Santiago ay hango sa sinabi din ni Propeta Isaias, kabanatang 33, talatang 22, ang sabi ron, sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang ililigtas. Yun yung sabi sa Isaiah 33 verse 22. Sa makatuwid, yung iisa na tagapagbigay ng kautusan at hukom na may kapangyarihan daw di umano magligtas at pumuksa. Ang pinatutungkulan po dito ni Santiago ay walang iba po kundi si Yahweh, yung tunay na Diyos. So dito po, pinapakita po ni Santiago kung sino talaga ang may karapatang humatol at yan po ay walang iba kundi ang Diyos po natin. Sapagkat siya po ang tunay na hukom at tagapagbigay ng kautusan, hindi po tayo. No? Hindi tayo yung standard, hindi tayo yung judge. Siya lamang po ang may kakayanang magligtas sa lahat po ng sumasampalataya sa kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli noong 3 araw para po sa ating mga kasalanan. At siya lamang po ang may karapatang humatol at magparusa sa impyerno ng lahat ng sumusuway sa kanyang mga utos at hindi sumasampalataya sa kanyang ipinadalang tagapagligtas. Walang sino man sa atin ang meron pong ganitong kapangyarihan at karapatan. Tanging ang Panginoon Diyos lamang na itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya naman po wala po ni isa sa atin ang dapat pumusga sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po kung ito po ay walang basihan at kung mali yung ating paraan ng paghuhusga sa Kanya. At lalong-lalo na po kung ang dahilan po ng ating paghusga o paghusga sa ating kapatid ay dahil lang po may sama tayo ng loob sa Kanya at gusto lang po nating sirain ang Kanyang buhay at ang ating reputasyon. Kung iyon ang motivation mo, kapatid, mali ang iyong paghatol sa iyong kapatid. May tamang paraan. Kung nakatulan mong mali, kung nakatulan mo ang iyong kapatid at gusto mo siyang disiplinahin at dalhin sa tama. Sa akin po pagkatapos mga kapatid, kaya niyo po i-review po natin dito po sa ating mga talata yung 3 pong dahilan na nakita natin kung bakit hindi po dapat natin husgahan ang ating kapatid. Una, sapagkat magkakapatid tayo sa Panginoon. Pangalawa, sapagkat nagiging mayabang tayo kapag hinuhusgahan natin ang ating kapatid. Pangatlo ay sapagkat trabaho yan ng Diyos. So nawa po mga kapatid, ay naituwid po tayo, kundi naman ay naturuan ng salita ng Diyos na hindi po dapat tayo humusga, mabilis humusga at manira sa ating kapatid. Bagkus, ibigin po natin sila sa pamamagitan po ng pangangalaga sa kanilang reputasyon at pagtuturo at pagpapaalala sa kanila ng personal kung sakali man po na sila po ay nagkakasala sa Diyos. Or at least, mga kapatid, the least you can do sa iyong kapatid, alamin mo man lang yung side niya bago ka bumuo ng sarili mong conclusion at umakto na parang isang hukom. No? Mga kapatid, tandaan po natin, bawal ang judgmental sa iglesia ng Panginoon. Turuan po nawa tayo at baguhin ng Diyos.